Anong nangyari sa cellphone mo? Tanong ni Baltazar nang paglabas nito mula sa banyo, ay muntik nang maapakan ang aparato na nasa sahig. Buhay si Elmo, ito ang isinagot ni Monica. Galit na naupo ang dalaga sa gilid ng kama. Pera na naging bato pa. Excited pa naman na akong makuha ang life insurance na makukuha niya sa kumpanya. Dinampot ni Baltazar ang aparato. Lumapit ito kay Monica at nilambing ang dalaga. Huwag kang mag-alala babe, sabi ng lalaki. Ako na ang bahala sa kanya. At sisiguraduhin kung tutuluyan ko siya. Umirap si Monica. Siguraduhin mo lang. Ang laking pera ang makukuha natin kapag natapos mo si Elmo. At siguraduhin mong malinis ang iyong gagawin, dahil kung hindi ay pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Hinalik-halikan nito sa leeg ang dalaga. Leave it to me, okay. Naging malikot ang kamay nito sa binti ng nobya. Ano ba, wala ako sa mood. Wow! Reklamo ni Monica. Ngayong alam na natin na buhay si Elmo, iwasan mo ang puntahan ako rito sa kondo ko. Hindi niya pwedeng malaman na niloloko ko siya. Kailangan natin mag-ingat. I know, sagot naman nito. Pagbigyan mo na ako, mamimiss kita dahil hindi na kita palaging makakasama. Fine, gumanti na rin ng halik si Monica. Itinulak nito pahiga sa kama ang lalaki. Mabilis na hinubad ang kanyang sleeveless blouse, kaya naman tumambad sa mga mata ng nobyo ang katawan niya. This is what you want, sulitin mo na. Oh yeah, nakangising hiyaw ni Baltazar. Masayang niyakap ni Elmo ang kanyang ina. Umiiyak naman na gumanti ng yakap si Pamela sa anak. Pinag-alala mo kami anak, sabi nito. Mabuti na lang at nakaligtas ka. Han, excited na sabi ni Monica. Sumama ito sa pagsundo sa kanya sa airport. I miss you. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Kathy, nang makita nitong naghahalikan ang magkasintahang Elmo at Monica. Iniiwas nito ang paningin. Ito ba si Kathy? Tanong ni Pamela sa anak. Naghiwalay ang sabik na mga labi ng magkasintahan. Yes ma, sagot ni Elmo. Inakbayan nito ang nobya. Tumingin ito kay Kathy. Kathy, ito ang aking ina. At ito naman ang aking nobya. Madalas ko siyang mabanggit sa iyo, di ba? Oo, tila may bamara sa kanyang lalamunan na sagot ni Kathy. Magandang hapon po sa inyo, bati ni Kathy sa ina ng binata. Kinakabahan siya. Iniisip niyang baka masungit ang babae. Ngumiti sa kanya ang babae, kaya kahit papaano ay nakabawas iyon sa kabang nadarama niya. Napakaganda mo hiha. Puri sa kanya ng mama ni Elmo. Kiming ngumiti naman siya. Magbuhat ngayon, mama na rin ang itatawag mo sakin. Nagliwanag ang mukha niya sa narinig. Natuwa siya dahil may tatawagan na siyang mama. Napakabuti niyo po, sabi niya. Napatingin naman siya sa nobya ni Elmo. Maganda si Monica, medyo masungit lang kung titingnan. Nahuli niya itong pinagmamasdan siya, mula ulo hanggang paa. Tila kinikilatis ang pagkatao niya. Han, tawag ni Elmo sa nobya nito. Yes Han, pinapakilala ko pala sa'yo si Kathy. Hindi naman nagpahalata si Monica sa totoong nararamdaman nito, para sa dalagang kasama ng nobyo. Lihim kasing nagngingit-ngit ang kalooban nito, nang malaman kanina na si Kathy at ang lola nito ang nag-alaga sa nobyo. Hindi ito natuwa na nakaligtas sa kamatayan ng nobyo. Hi Kathy, pilit ang ngiting ipinakita ni Monica. Palihim itong umirap, na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Kathy. Ramdam agad ni Kathy na mabigat ang loob sa kanya ng nobya ni Elmo. Matalim at pailalim ito kung tumingin sa kanya. Hindi na lamang niya inintindi ang alalahaning iyon, ang mahalaga ay tanggap siya ng pamilya ng binata. Tayo nang umuwi, pagod na pagod kami, daing ni Elmo. Habang nasa biyahe ay panay ang lambingan ng magkasintahan. Inabala na lamang ni Kathy ang paningin sa mga nakikitang naglalakihan, at nagtataas ang gusali na kanilang nadadaanan. Ang ganda pala rito, bulong niya. Oo naman hiha, nakangiting sabi ng ina ni Elmo. Hindi niya akalain na maririnig nito ang bulong niya. Halos lahat ng kakailanganin ng mga tao, ay narito na sa Maynila. Marami ring magagandang pasyalan dito. Ngayon lang po ako nakarating ng Maynila. Noong nag-aaral pa ako sa elementarya, nababasa ko lang sa libro ang tungkol sa Maynila. Napakaganda po pala rito. Nako Kathy, kung ako ang papipiliin, higit nagugustuhin kong manirahan sa lugar ninyo. Tahimik, sariwa ang mga pagkain, sariwa ang hanging nasa samyo,
at higit sa lahat walang kahit na anong krimen ang nangyayari roon, sabat naman ni Elmo sa pag-uusap ng kanyang ina at Kathy. Dito sa Maynila, oo nga't narito na ang lahat, ngunit puro naman kaguluhan. Kaya ikaw, mag-iingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Hindi ko naman nilalahat ha, pero may iilan din kasing mga halang ang kaluluwa. Mas marami na ngayon ang sumasamba sa pera. Nagtama ang paningin nila ng binata, nang mapatingin siya sa front mirror. Marahil nga ay tama ka, sang-ayon ni Kathy. Siguro, kaya may gustong pumatay sa'yo dahil sa pera. Napaubo naman si Monica, na tahimik lang na nakikinig sa usapan nila. Water, tanong ni Elmo sa nobya, at iniabot dito ang isang bottle water. Thanks, sabi ni Monica. Mabilis na nilagok nito ang tubig. Kapag nalaman ko kung sino ang taong nagtangka sa buhay mo anak, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Sabi naman ng ina ng binata. Are you okay? Tanong ni Elmo sa nobya, nang mapansin na tila balisa ito. Yeah, sagot naman ni Monica, na tila nasa isang hot seat dahil hindi ito mapakali. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa nangyari sa'yo, Han. Mabuti na lang at nagmagandang loob sa'yo sina Kathy at lola niya. Hindi mo lang alam kung gaano mo kami pinag-aalala ni na Tita Pamela at kapatid mong si Erson. Mabuti na lang talaga at nakaligtas ka. Huminga ng malalim si Elmo. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos, at binigyan niya pa ako ng pagkakataong mabuhay. Sabi ng binata, kahit ako ay hindi makapaniwala. Ayaw pa rin mag-sink in sa utak ko, na may taong gustong tumapos sa akin. Hayaan mo anak, pinaiimbestigahan na ng kapatid mo, at pinsan mong si Prince ang nangyari sa iyo. Sabat ni Pamela. Kumusta na nga pala si Prince? Tanong ni Elmo sa ina. Balita ko ay ikakasal na siya sa kanyang nobyang si Carmela. Sa susunod na buwan ang kanilang engagement party. Kwento ni Pamela sa anak. Dalawin mo siya bukas, at isama mo si Kathy para naman makilala na rin ang pinsan mo, at tita Camille mo ang iyong naging tagapagligtas. Iyon nga po ang gagawin ko, ma. Sagot naman ni Elmo. Gusto rin kasi niyang makausap ang pinsan, tungkol sa pag-iimbestiga nito sa nangyari sa kanya. Malayo pa man sila, ay natatanaw na ni Kathy ang isang marangyang bahay, na mayroong malaking gate. Narito na pala tayo, narinig niyang sabi ng ina ng binata. Mabuti na lang at hindi tayo naipit sa traffic. Nakilala na rin ni Kathy ang bunsong kapatid ng binata. Kauuwi lang din ito galing daw sa trabaho. At kagaya ni Elmo, ay mukha ring mabait ang kapatid nito. Nalaman din niyang hiwalay na ang mga magulang ni Elmo. Kathy, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa aking anak, wika ni Pamela habang nagkakape sila sa balkonahe. Nako, wala pong anuman iyon. Nakangiting sagot ni Kathy. Ako nga po ang nahihiya kay Elmo, dahil panay pagkaing mahirap lang ang nakaya namin ni Lola na ipakain sa kanya. Kung hindi man gulay, madalas ay isda. Hindi naman ako maselan sa pagkain, at saka huwag mong maliitin ang mga pagkain sa Baryo Amaya. Puro sariwang isda, sugpo at alimango, at mahal ang mga iyon kung dito bibilhin sa Maynila, kontra ni Elmo sa sinabi ni Kathy. Sabay silang napatingin kay Monica nang tumikim ito. Han, ipahatid mo na muna ako, parang naiinip na ungol ni Monica sa nobyo. Kapansin-pansin ang panay-panay nitong sulyap sa suot na wristwatch. Mabilis na inubos ni Elmo ang kanyang kape at tumayo. May one ko na muna kayo, ipahahatid ko lang itong mahal ko, palem ng binata sa lahat. Sige anak, sagot ni Pamela sa anak. Monica, ingat ka. Sige po tita, mauna na ako sa inyo, magalang na palem ni Monica sa babae. Tango at kaway naman ang ginawa ni Erson sa magkasintahan. Hindi ko maintindihan ang aking sarili, masyadong mabigat ang dugo ko sa nobya ni Kuya Elmo, sabi ni Erson nang makaalis na ang magkasintahan. Ayaw ko lang iyon banggitin kay Kuya, dahil ayokong sumama ang loob niya sakin. Ako man, sagot naman ni Aling Pering. Matagal na itong naninilbihan sa pamilya nila bilang kasambahay, at pamilya na rin ang turing nila sa matanda. Hindi lang ako nagpapahalata kay Elmo, dahil nakakahiya naman sa kanya. Madalas ko po kasing mahuli si Ma'am Monica na may kausap sa cellphone niya, tapos kapag nakikita nito na papalapit si Elmo, bigla niyang ibinabalik sa loob ng bag ang aparato. Napabuntong hininga naman si Pamela. Pare-pareho pala tayo ng nararamdaman. Hindi ko rin matukoy ang dahilan,
kung bakit ganyan ang pakiramdam ko kay Monica. Wika ni Pamela. Humigop ito ng kape. Hindi ko naman pwedeng kontrahin ang anak ko. Mahal niya si Monica at nakikita naman natin iyon. Sa akin ho ba, ano ang pakiramdam nyo? Hindi nakatiis na tanong ni Kathy sa tatlo. Sabay na napatingin ang mga ito sa mukha niya. Yun nga ang ipinagtataka ko, ikaw ngayon ko lang nakita at nakausap, pero magaan na ang kalooban ko sa iyo, matapat na sagot ni Erson. There is something talaga kay Monica na hindi ko matukoy. Alam mo anak, sabat ni Pamela. Kung hindi lang siya nobya ng kuya mo, iisipin ko na may kinalaman siya sa nangyari sa kuya mo. Naisip mo rin iyon, ma. Tumango naman si Pamela. Pareho po pala tayo ma. Sabi ni Erson. Lalo pang ang lumakas ang suspecha ko kay Monica, dahil hindi ko man lang nakita sa kanya na nag-alala siya kay kuya. Madalas ko siyang makita sa loob ng opisina ni kuya, parang may hinahanap siya. At sa tuwing tinatanong ko siya, ang madalas niyang sagot sa akin ang hinahanap niya, ay ang mga safety ideas ng mga empleyado. At ang alam ko ang may hawak noon ay ang safety manager. Ang trabaho niya ay secretary ni kuya. Huwag na muna tayo gumawa ng kuro-kuro, lalo na't kauuwi lang ng kuya mo. Lihim kong paiimbestigahan ang nobya ni kuya. Hindi pwedeng malaman ni kuya na gagawin ko iyon, maasahan ka ba namin Kathy? Ho, nabibigla niyang sagot. Kaya mo bang ilihim ang tungkol sa pinag-uusapan natin dito ngayon? Tanong sa kanya ng binata. Oo naman, walang pag-aalinlangang sagot niya. Kahit na ang totoo ay kinakabahan siya. Usapang pamilya iyon, kaya marapat lang na hindi siya makialam. Ipinasasalamat niya na tinanggap siya ng pamilya ni Elmo, at mayroon siyang matatawag na pamilya, kahit hindi niya kadugo ang mga ito. Mabuti naman kung ganoon. Narinig niyang turan ng binata. Gagawin ko ito para kay Kuya Elmo. Malakas ang kutob ko na hindi pa rito nagtatapos ang pagtatangkas sa buhay niya. Sa kabilang dako naman, halos hindi magkahiwalay ang dalawa si Elmo at Monica. Palibas sa matagal na hindi nagkita, kaya panay ang lingkasan ng magkasarilinan. I miss you Han, bulong ni Elmo sa nobya, habang panay ang halik sa labi at leeg nito. Kung saan-saan na rin nakakarating ang kamay ng binata. Kung nananabik ka, masigit akong nasasabik sa iyo. Mahigit 3 buwan kang nawala, sagot ni Monica, habang hinahalikan ang nobyo sa gilid ng leeg nito. Sandali lang, paaalisin ko muna ang bodyguard, wika niya sabay kalas sa pagkakayakap ng nobya. Sige, sang-ayon naman nito. Mauna na ako sa loob ng kotse. Isang malalim na halik sa labi ang binigay niya sa nobya, bago nilapitan ang mga bodyguard niya. Emmer, doon na muna kayo sa labas ng gate. Isama mo na rin ang ibang kasama mo, utos ni Elmo sa bodyguard niya. Habang kausap ni Elmo ang kanyang mga tauhan, ay palihim naman na tinawagan ni Monica sa cellphone nito si Baltazar. Oo, I'm with him now. Ang syongang Elmo, paniwalang paniwala na sobrang na-miss ko siya. Wika ni Monica, panay ang tingin nito sa labas ng bintana ng kotse. Hindi mo ba alam na kanina pa ako kinakain ng selos dito? Inis na sabi ng kausap nito sa kabilang linya. Babe, kasama sa plano natin ito, di ba? Pagpapaalala ni Monica sa kausap. Usapan natin ay ipagpapatuloy ko ang pakikipagrelasyon ko kay Elmo, para na monitor natin ang bawat galaw niya. Akala mo ba masaya ako na kasama ko siya? Pwes hindi, dahil nandidiri ako sa mga halik niya. Babe, baka naman mahal mo pa ang ganggang na lalaking yun. Tukoy ni Baltazar kay Elmo. Matagal na akong walang pagmamahal sa kanya, sagot ni Monica. Ikaw ang totoong mahal ko babe. Kailangan natin ng malaking pera, kaya ko ito ginagawa. At kapag natapas na natin siya, at nakuha ang kanyang milyones, aalis tayo ng bansa. Magpapakalayo-layo tayo, at magpapatayo tayo ng sarili nating negosyo. Kung hindi lang natin kailangan ng pera, hindi ako papayag na sama-sama ka pa sa lalaking yan. Dinig ni Monica ang malalim na paghinga ng kausap. Don't worry, babe, mamadaliin ko ang pagpapatapos dyan sa nobyo mo. Nang makita ni Monica na naglalakad na si Elmo papalapit sa kotse, ay agad itong nagpaalam sa kausap. Tatawagan na lang kita mamaya, kapag nakauwi na ako sa condo unit ko, mabilis na any-end ni Monica ang tawag. Mabilis na itinago nito ang cellphone sa shoulder bag nito. Tumingin si Monica sa front mirror.
Sinipat nito ang mukha, bago nakangiting binuksan ang pinto ng kotse, unang pinasukan ang nobyo. Walang salitang namutawi sa bibig ni Elmo, nang makapasok sa loob ng sasakyan. Agad na sinibasib niya ng halik sa labi ang nobya, habang mahigpit na yakap ang malambot nitong katawan. Mainit ang naging tugon ni Monica sa mga halik at yakap ng katipan. Hanggang ang mainit na yakap at halik, ay nauwi sa isang paglalambingan. Bawat bulong ng nobya ay tila musika sa pandinig ni Elmo, I love you. Walang tugon sa dalaga. Mabilis na hinagilap nito ang hinubad na panloob at muling isinuot. Pupuntahan kita bukas sa kondo mo. Hindi sapat sa akin ang ganitong panakaw na sandali. 3 buwan ang nawala sa atin, kaya gusto kong sulitin. Labis akong nasabik sa iyo, malambing na sabi ni Elmo, nang matapos ang panakaw nilang paglalambingan sa loob ng kotse. Ikaw ang bahala, hon. Basta tatawagan mo ako kapag padating ka na, nakangiti at nangangislap ang matang sagot ng dalaga. May namumuo na namang masamang plano sa isipan nito. Ipagluluto kita ng paborito mong lasagna. Napangiti ang binata. Kinabig nito ang nobya, at masuyong hinalikan sa noo. Sige hon. Paano, baba na ako, at baka naiinip na sina mama sa akin. Paalam niya sa nobya, bago lumabas ng sasakyan. I love you. I love you too, kunway ganti ng dalaga. Nag-flying kiss pa ito sa nobyo. Ipinahatid ni Elmo ang nobya sa kanyang driver, kasama ang 2 nilang bodyguard. Nang makalayo na ang sasakyan, ay saka lamang pasipol-sipol na pumasok ang binata sa loob ng bahay. Ang tagal mo naman makabalik? Tanong ni Pamela sa anak. Pabiro itong muling nagsalita. Mukhang gumawa pa yata kayo ng milagro ni Monica sa garahe. Naman, namumulang sagot niya sa ina. Wala po kaming ginawa ni Monica. May pinag-usapan lang kami, matagal din kasi kaming hindi nagkasama. Tsaka narito si Kathy, bawal siyang makarinig ng mga ganyang bagay. Wala naman akong ibang sinabi ah. Natatawang reaksyon ng kanyang ina. Bakit defensive ka? Ma, kakamot-kamot sa batok na sabi niya. Nahihiyang napatingin siya sa dalaga, na nakangiti naman sa kanya. May ba ako kuya, singit ni Erson sa pag-uusap ng dalawa. Patay na pala pareho ang mga magulang nitong si Kathy. Naupo si Elmo sa tabi ng kanilang ina. Yes tol, kaya nga isinama ko na siya rito sa atin. Wala na siyang ibang kamag-anakan, at nakakaawa naman kung iiwan ko siyang mag-isa sa kanila. At tsaka hindi siya safe sa isa niyang manliligaw na obsessed sa kanya. Isa pa bago namatay ang kanyang lola, ay ipinagbilin siya sa akin, sagot niya. Ano naman ngayon ang binabalak mo? Asis na ng kanyang kapatid. Papag-aralin ko siya, matapat niyang sagot. Kung papayag kayo ni mama, mananatili siya rito sa bahay, at ituturing nating parang tunay na kapatid. Wala tayong kapatid na babae. Nako, syempre papayag ako, mabilis na sagot ng kanyang ina. Sabik akong magkaroon ng anak na babae. Payag din ako, sagot naman ni Erson. Nakangiting tumingin ito sa dalaga. Kathy, mula ngayon ay tatawagan mo na akong Kuya Erson. At mula ngayon, mama na ang itatawag mo sa akin, masayang sabi ni Pamela. Maraming salamat po sa inyo, nangingimi pang sabi ni Kathy. Kahit na nga sa kaloob-looban nito, ay umaapaw ang labis na kaligayahan. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin. Tumayo si Elmo. Kathy, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa magiging kwarto mo, yakag ni Elmo sa dalaga. Mabuti pa nga at nang makapagpahinga naman si Kathy, sabi ni Pamela. Magpahinga ka rin muna anak, ipapatawag ko na lang kayo kay Aling Pering kapag manananghalyan na. Sige po ma. Magalang na nagpaalam naman si Kathy sa ina at kapatid ni Elmo. Naunang naglakad ang binata, habang nakasunod naman dito ang dalaga. Kathy, ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Elmo matapos mabuksan ang pinto ng kwarto. Halos malula naman si Kathy. Nang makapasok sa loob ng magiging kwarto niya, iginala niya ang paningin. Elmo, ang laki nitong magiging kwarto ko. Hindi makapaniwalang sabi ng dalaga. Halos lahat yata ng naroon sa loob ng kwarto, ay bago sa paningin nito. Puwera sa unan at kumot. Parang kasing laki ito ng aming dampa ni Lola. Nakaramdam ng lungkot si Kathy, nang muli niyang maalala ang namayapa niyang lola. Nagustuhan mo ba? Nasisiyahang tanong ni Elmo sa dalaga. Oo, sobrang nagustuhan ko.
Pag-amin niya, mabuti naman, ikaw na ang baalang mag-ayos ng iyong mga damit sa kabinet. Bukas ay ipabibili kita kay mama ng mga damit, at ilang mga gamit na kakailanganin mo. Nako, huwag na. Agad na tanggi niya. Sapat na itong mga damit na dala ko. Ibibili kita sa ayaw at sa gusto mo, nakangiting sabi ni Elmo sa kanya. Magkalapit lang ang kwarto natin. Kung may kailangan ka, puntahan mo na lang ako sa kwarto ko, o kaya naman tumawag ka ng katulong. Huwag kang mahihiya ha, kabilang ka na sa aming pamilya. Maraming salamat Elmo, wika ng dalaga sabay yakap ng mahigpit sa binata. Ayaw mo ba akong tawaging kuya? Tanong nito sa kanya bago hawakan ang kanyang baba, upang mapanagpo ang kanilang mga mata. Magagalit ka ba kapag sinabi kong ayoko? Napapangiwing sagot ni Kathy. Hindi niya magawang kumurap, hindi kasi ako magiging komportable na tawagin kitang kuya, dahil nasanay na akong tawagin ka sa pangalan mo. Hindi sumagot ang binata kaya kinabahan siya. Gamit ang hintuturong daliri ay sinundot niya ito sa pisngi. Ngumiti ito sa kanya kaya napangiti rin siya. Ikaw na nga ang bahala, kung saan ka nasanay ay okay na sa akin, sabi nito. Salamat, napakabait mo, wika niya sabay liyad upang maabot ang pisngi nito at hinalikan iyon. Walang katapusan ang pasasalamat ko sa iyo Elmo. Bagamat nagulat si Elmo ay hindi ito nagpahalata. Kakaiba ang hatid ng init na nadama ng binata, buhat sa mga labi ng dalaga na dumampi sa pisngi nito. Alam ni Elmo na walang mali siya ang halik na iyon para sa dalaga. Marahil ay nadala lamang ang damdamin nito sa sobrang saya. Kung titignan ay para lamang niyang nakababatang kapatid ang dalaga. Paano, nautol na sabi ng binata. Tumikim ito upang alisin ang kung anumang bamara sa lalamunan nito. Lalabas na ako ng kwarto. Pareho tayong napagod sa biyahe, magpahinga ka na at ganun din ako. Sige, nakangiting sagot ng dalaga. Lumabas nga ng kwarto si Elmo, at siya na mismo ang nagsara ng pinto. Ngunit pagkasara niya ng pinto, ay sandali siyang napahinto. Hay, bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Naiiling ang ulo na bulong sa sarili ni Elmo. Isang sulyap ang ginawa niya sa nakasarang pinto, bago nagpas siyang umalis upang tunguhin naman ang kanyang sariling kwarto. Pagpasok ni Elmo sa kanyang kwarto, ay agad siyang nagtungo sa banyo. Hinubad niya ang lahat ng kanyang saplot, at agad na tumapat sa dutya ng shower. Sinabon niyang maigi ang kanyang buong katawan, at maging ang kanyang pisngi na hinalikan ni Kathy, ay sinabon din niyang mabuti. Gusto niyang maalis ang bakas ng mga labi nito. Fresco na ang kanyang pakiramdam, nang makatapos siyang maligo. Ngunit pakiworry niya'y hindi pa rin napalis ng malamig na tubig at sabon ang init ng labi ng dalaga. Para itong nakapagkit sa kanyang balat. Naging balisa tuloy siya, kaya hindi siya makatulog. Nagpasya siyang lumabas at nagpunta sa balkonahe, na kanugnag ng kanyang kwarto. Sa balkonahe siya madalas pumunta, kapag may malalim siyang iniisip, o kung may problema siyang dapat lutasin. Mula sa kanyang kinatatayuan, ay tanaw niya ang kanilang swimming pool. Napabuntong hininga siya, naiinis siya sa kanyang sarili. Nang dahil lamang sa isang simpleng halik ng dalaga, ay hindi na siya mapalagay. Alam niyang walang mali siya ang halik na iyon para sa dalaga, ngunit iba naman ang naging epekto nito sa kanya. Para bang mayroong bolte-bolteheng kuryente ang damaloy sa kanyang dugo. Ano ang ibig sabihin ng pakiramdam niyang iyon? Mahal niya ang nobyang si Monica, ngunit bakit tila pakiworry niya'y may lihim siyang paghahangad kay Kathy? Imposible, 3 buwan kaming magkasama sa ilalim ng iisang bubong, pero kahit minsan ay hindi ako nagkaroon ng kakaibang pakiramdam kay Kathy. Bulong ni Elmo sa hangin. Hindi ito pagnanasa, marahil nanibago lang ako, dahil ngayon lang niya ginawang halikan ako sa pisngi. Sa pisngi ko lang dumampi ang labi niya, pero hindi na ako mapakali. Magulo pa rin ang kanyang isipan, nang umalis siya ng balkonahe, at nagpas siyang bumalik sa kanyang kwarto upang matulog. Kinabukasan, kahit pagod ng nakaraang araw, ay maaga pa ring nagising si Kathy. Nagtataka nga siya kung bakit ganoon sa Maynila, pasado 5:00 na ng umaga, pero madilim pa rin sa labas. Sa kanilang baryo, 5:00 pa lang ng umaga, pero maliwanag na at abala na ang naninirahan doon, upang maghanap buhay. Naligo siya at pagkatapos ay lumabas na ng kanyang silid. Nasa malaking sala pa lang siya, pero naririnig niyang may tao na sa kusina. Oh,
Ang aga mo yatang nagising, Ineng? Tanong sa kanya ni Aling Pering, nang nasa bungad na siya ng pinto ng kusina. Magandang umaga po, Aling Pering, magalang niyang pagbati sa babae. Sa pagkakaalam niya ay matagal nang naninilbihan ang babae sa pamilya Abaley. Si Aling Pering ang mayordoma ng mga katulong. Magandang umaga rin sa iyo, Ineng, nakangiting-ganting bati nito sa kanya. Gusto mo ba muna magkape o gatas? Umiling siya. Mamaya na lang po, Aling Pering. Tumulong siya sa paghahanda ng almusal. Kahit na ayaw siyang patulungin ng mga katulong, ay nagpumilit pa rin siya. Pritong itlog, hotdog at tosino ang iniluto nila. Nagpaturo siya sa isang katulong, na nakilala niyang si Ana, edad 20, kung paano gamitin ang coffee maker. Nalanghap niya ang mabangong aroma ng kape. Kaya nang alukon siya ni Aling Pering ng isang tasang kape, ay tinanggap niya iyon. Tila ba nagbalik sa alaala niya ang mga eksenang magkasama sila ni Elmo sa kanilang dampa, masayang nagkukwentuhan habang humihigop ng mainit na kape. Nakita ni Kathy na may natira pang kanin mula kagabi. Kinuha niya ang kanin, dinurog at isinangag ito. Ang sabi sa kanya ni Aling Pering, ay hindi raw nag-aalmusal ng kanin ang mag-iina. Sanay daw ang mga ito sa tinapay. Katwiran naman niya, ay siya ang kakain kung ayaw ng mga ito. Nilagyan niya ng maraming bawang ang sinangag, at tinorta naman niya ang 6 na talong na nakita niya sa loob ng fridge. Pinirito rin niya ang tuyo na pusit. Ang aroma ng sinangag na kanin ang naamoy ni Ersan, nang pumasok sa loob ng dining.